Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, kay Ronald Berbosidad at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At sa balita natin ngayon, mukhang ito raw Barangay Ginebra ay handang mag-offer ng mga players para makuha ang serbisyo nitong si Shonny Winston. Hindi naman natin masasabi o hindi na maitatanggi na ang Barangay Ginebra ay kinakailangan i-upgrade yung kanilang backcourt position. Patagal na nating binabanggit na si Stanley Pringle ay matanda na, itong si L.A. Tenorio hindi na katulad nung dati yung laro niya. At ngayon nakita natin na nagkaroon na ng back injury itong si Scottie Thompson at hindi alam kung kailan babalik. So ibig sabihin depleted yung backcourt ng Ginebra at makatutulong kung makukuha sila ng isang katulad ni Shonny Winston. Dahil si Winston pwede yung maging, si Winston pwede maging small forward, pwede maging shooting guard, pwede rin magbaba ng bola. Depende yan kung paano siya gagamitin ni Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko bagay itong si Shonny Winston dito sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lang ay kung sino ang pwede nilang i-offer. Well, maraming players dyan. Pwede si Nards Pinto, si Bon Pesumal, si Jeremiah Gray. O di kaya naman ay any combination. Baka si Ralph Cook pwede na nilang isama doon sa trade para dito kay Shonny Winston. Sa ngayon kasi itong Converge Fiber XR handang makinig sa offer ng kahit sinong team para sa nasabing player dahil maliwanag yung sinabi ni Coach Aldin Ayo, nasa trading block na si Shonny Winston at pati sa Ginebra ay handa nilang i-offer to. Ngayon depende na yun sa mga teams kung ano ang ibibigay nila para nasa nasabing player. As it is, hindi lang naman Ginebra interesado dito kay Winston. Obviously yung ibang teams din. Sa tingin ko TNT gusto rin niyang makuha to si Winston. Pero sa ngayon syempre ang Ginebra yan ang favorite destination ng mga players na itong pinaka-popular na team. So tignan na lang natin kung itong si Shonny Winston mapupunta na dito sa Barangay Ginebra. Ito ngayong San Miguel Beer ay tumitingin pa rin sa mga ibang options para matrade itong si Mawala Tautuba. At ang isa doon sa nakikita natin ay baka nga ibalik na ito dito sa Northport Batang Pier at ang magiging kapalit daw ay itong si Cade Flores. Of course, kung kayo sumusubaybay sa balita, alam nyo na itong si Cade Flores lately nandun niya sa news dahil nga hindi niya nagustuhan yung pag-echapuera sa kanya dito sa All-Star Game. At naiintindihan natin kung ba't ganyan na sentimiento nito si Flores dahil number 2 siya dito sa running ng Rookie of the Year at ang ganda na pinapakita niya performance dito para sa Northport Batang Pier. Isa siya doon sa dahilan kung ba't 3 sunod na panalo na ang Batang Pier dyan. Pero hindi man lang siya nasama doon sa rookie, sophomores and juniors. Kaya understandable yan. Pero kahit hindi siya napapansin ng mga fans, yung mga teams katulad ng San Miguel Beer ay nakikita ang performance nitong si Cade Flores. Kaya hindi na nakagugulat na gusto nila itong kunin at ipalit para dito kay Mawala Tautuba. Ito si Cade Flores mas madiit ng konti dito kay Tautuba pero masipag to sa rebounding at sa depensa kaya pwede itong gamitin ni Coach George Gallant bilang big man na ipapalit dito kay Big Mo. So kung sakasakali ito si Tautuba babalik sa Northport at ito si Cade Flores naman ang magiging backup ni Junmar Fajardo. So tignan natin kung anong mangyayari dito para sa SMB kung matutuloy nga ang ganitong klaseng trade transaction. Siguro bibigyan pa ng isang chance si Tautuba dito sa conference na to. Pero kung hindi pa rin maging maganda performance niya o talagang tuluyan na siyang mag-request ng trade, masasabi natin na baka nga ito si Cade Flores ang maging kapalit niyan. Sa ngayon, tinitignan din ng SMB yung posibilidad na i-offer si Tautuba sa iba pang koponan katulad ng Converge, Phoenix, actually kahit sa ang team dahil ito si Tautuba ang gusto raw ay playing time. So tignan natin kung ma-accommodate ng SMB yung wish niyan at ang SMB naman makuha si Cade Flores.